proud of being Filipino if Kung walang mga tsismosang mahilig magpakalat ng hindi makatotohanang impormasyon na maaaring makasira sa pagkatao ng iba. Paano ba natin ito masusolusyonan? Hindi mali na magtsismisan, ngunit siguraduhing totoo ang impormasyon bago ipasa at umiwas sa paninirang puri. Anak, magsaing ka na at bibili ako ng ulam sa talipapa. ayoko, ikaw na lang. Oops! Mali yan. Ang hindi pagsabi ng po at opo sa mga nakatatanda ay maaaring makita bilang kawalan ng galang, lalo na sa mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan ang magsabi ng po at opo sa mga magulang at lalong higit sa mga nakatatanda. Ang manyana habit o mamayana, ito ay isa sa ugali ng pagpapaliban ng gawain sa halip na tapusin agad. Madalas itong nagiging sanhi ng pagkaantala ng mga trabaho. Anak, tapusin mo na yung assignment mo ngayon. Mamaya na! Manyana habit? Paano nga ba natin maiiwasan at kung paano natin masasolusyonan? Maaari nating gawin agad ang mga dapat tapusin at huwag ipagpaliban upang hindi maipon ang gawain. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa oras, madalas na hindi sumusunod sa itinakdang oras o yung tinatawag nating Filipino time, na naging sanhi ng pagkakaantala ng mahahalagang gawain. Anak, bumangon ka na at meron kayong assembly meeting para sa inyong graduation na gaganapin sa gym. Ano ba yan? Ang aga-aga pa! So, paano nga ba natin masosolusyonan ang Filipino time o pagkawalang bahala sa oras? So, maging maagap at matutong dumating sa tamang oras upang maiwasan ang abala. Ang bahala na attitude ay isang pananaw na parang iniaasa na lang sa tadhana ang kahihinatnan ng isang bagay, sa halip na pagplanuhan o paghandaan ito ng maayos. Hoy, BFF, nakapag-review ka na ba sa exam ngayon? Hindi pa, BFF! Bahala na! So, paano nga ba natin masosolusyonan ang bahala na attitude? So, first is magkaroon tayo dapat ng time management. Hindi laging puro bahala na. So, like for example, kapag may mga exams, quizzes, or kahit ano pang mga gagawin, is dapat nating pagplanuhan at paghandaan. So, dapat hindi natin winawalang bahala.